What's up, bagdang netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka man panig ng sulok ng daigdig ngayon? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Pero, God first. Itong bidyong panonoorin natin ngayon, video to ni Mr. Pantas. Isa to sa magaling na mag-research regarding sa mga ganitong usapin, science fiction, regarding sa planets, sa Earth, and mga time travelers. So, kung gusto niyo yung mga ganun at marami pa siyang video doon, pakipuntahan na lang yung kanyang channel, Mr. Pantas. And then, paki-subscribe na rin at like and share. And kung ikaw naman bago dito sa ating channel, baka naman pwedeng makisubscribe na rin at pakihit mo na rin yung notification bell para whenever nagagawa tayo ng mga ganitong usapin, comment, ma-notify ka, no? So, halina't sabay-sabay natin panoorin to. Agartha. Ito ba'y may katotohanan o wala? So, halina't panoorin natin. Kung ikaw ay naniniwala sa siyensya, ay dapat maniwala ka rin sa Diyos na lumikha, dahil hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng siyensya. Gaya na lang ng ipapaliwanag natin sa video ito, ang Hollow Earth Theory. Kung titignan natin hindi lang ang Biblia, Quran, at pati na rin ang ibang spiritual beliefs, ay sinasaad na hindi lamang ang mga tao ang maaaring mabuhay sa parehas na panahon. Sinabi pa nga na hindi lamang iisa ang langit na literal nating makikita ng ating mga mata. Ang videong ito ay isa sa aking mga paborito, dahil tatalakayin natin ang isa sa mga ideya na hindi pinaniniwalaan ng siyensya. Maraming teoryang nabuo gaya ng parallel universe, multiverse, at ang bida sa ating paksa ngayon, ang Agartha. Agartha, ayun yung sinasabi nila na sa ilalim ng Earth, meron pang pangalawang daigdig, parang ganun. So, dyan nga nila iniisip na dyan pumupunta yung mga alien, yung mga ganun, yung mga fallen angel. Kasi ano yan kumbaga sa di ba? UFO, parang ganun. Para yung mga ibang naninirahan na hindi nila lang ng tao, parang ibang mundo rin sila. So may sarili silang mundo sa ilalim ng mundo natin. So yan nga yung Agartha. So ayun sa gitna, meron siyang inner sun, meron din silang ganon. O ang mundo sa loob ng ating mundo. Kung sisimulan natin sa isang biblical story, ay mayroong grupo ng mga fallen angels na tinapon dito sa Earth. Pero kung hindi natin sila literal na nakikita, nasaan sila? Nasa parallel universe na nandito sa ating mundong ginagalawan? O nasa ilalim ng Earth na sinasabing underworld? Ito na kaya ang Agartha? Agartha, parang land of advanced race. So, kasi ang yung Agartha na yan, nung 17th century, hypothesis lang yan. Kumbaga sa no evidence. Pero nung dumating yung 18th and 19th century, so naging theory na yan. So, one and more evidence presented. So, kaya ito napag-uusapan na at syempre maraming matatalinong tao na sumusubok or nag-aaral. Una nga yan si Edmund Halley. Yan ang ating aalamin. Bago tuluyang lumalim ang ating diskusyon, ay dun muna tayo sa mga basic, kung ano ba ang Agartha. Pero kung alam niyo na ito, ay pwede kayong mag-skip sa unang parte nitong video, para naman masave ang iyong time. Okay. Simulan natin. Ang Agartha noong 17th century ay hypothesis lamang, dahil walang kahit anong ebidensya ang nagpapatunay dito. At kinalaunay noong 18th century hanggang 19th century, ay naging teorya na ito dahil isa-isa nang naglalabasan ang mga ebidensya na sumusuporta dito. Ayan na yung mga lumabas na evidence, mga scientists na nag-aaral.
Pero laging tatandaan na ang teorya ay maaaring tanggapin o tanggihan ng siyensya. Depende kung gaano kalakas o kakongkreto ang mga ebidensyang ito. Ano nga ba ang Hollow Earth Theory? Ito ang teoryang tumataliwas sa naituro sa atin noon at tinuturo magpasa hanggang ngayon na ang loob ng Earth ay solid rocks. Ang teoryang ito ay sinasabing hollow o bakanting spasyo lamang ang loob ng Earth na maaaring tinitirhan ng ibang nilalang. Mahirap itong paniwalaan ng siyensya dahil wala pa naman itong sapat na batayan. Pero bakit sikat na mga scientists at mga sikat na mathematician mismo ang naglalatag na posible itong mangyari? At ang ilan sa mga scientists na ito ay handang ibuwis ang kanilang buhay para Yan si Edmund Halley ba to? sa pag-aaral na ito. Sa teknolohiya natin ngayon at sa kasalukuyang pag-aaral ay masasabi natin hindi pa ito totoo. Pero kung bubuksan mo ang iyong imahinasyon, ay mapapaisip ka rin kahit pa sabihin natin na ang pinakamalalim na nahukay ng tao ay umabot ng 40,230 feet. Ang lalim yan. Deepest hole on Earth. Pero alam ko may ginagawa ang China ngayon na mas malalim pa dyan. Pero hinintunan nila kasi parang walang hangganan. Yung malalim talaga yan. Kung tutuusin ay sobrang lalim na nito. Pero sa katunayan ay wala pa ito sa kalahati ng Earth's crust na pinakamaliit na parte ng Earth. Wala pa sa kalahati sa Earth's crust. Dito pa lang. Wala pa sa mantle yun. Diba? Sabihin, literal na wala pang nakakakita kung ano ba talaga ang loob nito. Sa kasalukuyang pag-aaral ay sinasabing mayroong 4 na pangunahing parte ng ating Earth. Ayun nga yung kanina. Na wala pang 1% sa kabuuang bigat ng Earth. Ito ay ang pinaka-importanting parte sa ating mga tao. Then mantle, tapos yun nga, yung di ba mantle, tapos outer core tsaka inner core. Grabe yung inner core. Parang may napanood ako yan Dahil ito ay may pinuntahan nila yung inner core. Hindi pa sila talaga nakakapunta ron. Parang malulusaw yung spaceship na nila papunta sa ilalim. Para mabuhay hindi lamang ang mga tao, kung hindi pati na rin ang mga essential para sa atin, gaya ng mga halaman, hayop, at lahat-lahat ng bagay ay nandito. Pangalawa ay ang mantle. Ano? Ito ay molten rock o natutunaw na bato na gawa sa iron at nickel. Ito ay 68% sa kabuuan ng bigat ng Earth. Ayun, nakakapagpabigat sa Earth, 68% Pero ito yun nga, theory na to. Ang pangatlong parte ay ang liquid outer core na nakabalot sa ating inner core na siyang pang-apat na parte. Ito ang pinanggagalingan na pinakamalakas na gravitational pull ng ating planeta. Pero alam niyo bang taliwas ito sa paniniwala ng mga ilang scientists? Dahil naniniwala silang hindi bato. May mga iba kasing nag-aaral Marami kasing scientists, di ba? So, yun yung napag-aralan ni Edmund Halley. So, yun yung mga iniisip na. May ibang scientist pa dyan na medyo mas ako dun. Ito ang nasa loob ng ating Earth, kung hindi hollow o Yan. malaking espasyo para sa ibang Yan nilalang. yung hollow earth. So, para sa akin, parang ito totoo. Hollow earth and then may sariling sun sa loob. Na nakatira dito. Nagsimula ang idea ng Hollow Earth noong 1962 mula sa isang kilalang scientist Edmund at Halley. mathematician si Edmund Halley. Dahil nga sa magnetic field na nagmumula sa ilalim ng Earth at sa irregularity ng takbo ng kompas, kapag ikaw ay nasa North Pole at South Pole, ay nabuo niya ang hypothesis na ito. Sinabi niya na ang loob raw ng Earth ay hindi purong bato kung hindi mayroong dalawang concentric shell, at sa ilalim ng mga ito ay ang inner core na pinanggagalingan ng gravity na humihila sa atin pababa. Sinabi niya, dahil sa pagkalito ng kompas ay may posibilidad na iba-iba ang takbo o pag-ikot ng bawat crust sa ilalim natin. At sa bawat crust ay iba-iba rin ang mga nakatira dito. Sinabi niya rin na posibleng sumisingaw ang gas na mula sa ilalim, dahilan kung bakit nagkakaroon ng Aurora Australis at Aurora Borealis. Nakaraniwan nating matatagpuan lamang sa North Pole at South Pole ng planeta. Pwede, no?
Ayan, no? Kasi parang gas yan eh. Sumisingaw yan eh. Yun nga sabi nila eh. Sa gitna ng North Pole at saka South Pole, so parang may butas daw talaga doon na sinisingawan. At pag ikaw ay medyo nandun na parte, eh hindi na daw ganun kalamig. Kaya pwedeng butas talaga yon papunta doon sa Agartha nga, yun yung Hollow Earth. Noong panahong iyon, ay pinaniniwalaan si Halley ng marami dahil isa siya sa mga sikat na scientist at mathematician. Siya ang nag-iisang nakabuo ng kalkulasyon kung kailan muling masisilayan ang isang comet mula sa Earth. Sinabi niyang muli itong magpapakita sa taong 1758 at eksaktong taon na nagpakita muli ang kometang ito. Ang galing, no? 1758, no? Na ano niya yun? Nakalkula niya yun. So, after 75 years ata, nauulit o mauulit yan. So, pagka inad natin yan, siguro yun yan, mga 2062, mga gano'n. Mga gano'n. So, patagal pa. Kung tutuusin, tayo ba'y buhay pa nun or deads na? So, sana naman buhay pa. Pero, kung ilang taon ka ngayon, eh, bilangin mo na lang. Pero hindi niya na ito naabutan dahil namatay siya 16 years bago pa ito maganap. 16 years bago maganap, 1957. 16 years. So, 1941, baka dun siya namatay. Tapos, yun nga, nagkatotoo yung kanyang theory noong 1957. Pero nagkatotoo, no? Ang comet na ito ay pinangalan sa kanya na tinatawag natin ngayong Halley's Comet. Ito ay lumalapit sa araw kada 75 years at nakatakda naman itong bumalik sa taong 2062. 42 years mula ngayon. Okay, try natin kumpitin kung maaabutan mo pa ba siya. Ayan. Ayan. Kumpitin mo. Ako no comment. Kung sa Pero tingin mo parang hindi na ito maabutan, abutan ko pa. Pero parang ayoko naman kasi medyo ugod-ugod na tayo pag gano'n. Mahirap na kasing tumanda eh. Maging yung paano ka, yung pahirap ka na lang sa iba. ay hayaan mong magpakita pa ako ng ilan pang mga footage. Gaya nito. Ang mga comets ay may sariling orbit na malayo sa pag-ikot ng mga planeta sa ating solar system. Ibig sabihin nito ay napaka-imposible na bumangga sa atin ang isa sa mga ito. Ang mga ideyang ito ay pinaliwanag sa atin ni Halley. Kaya naman, nung nilabas niya ang kanyang hypothesis tungkol sa Hollow Earth, ay marami ang nabahala kahit hindi pa ito napapatunayan. Dagdag pa rito, isa ring magaling na mathematician ang nagpatuloy ng kanyang idea, na si Leonard Euler. Ito, pangalawang mathematician na magaling na scientist, si Leonhard Euler. Leonhard. Matapang yung pangalan nito eh, no? Isang pantas mula sa Switzerland. Ang kanyang teorya naman ay naiba ng konti sa unang pag-aaral. Sinabi niyang walang concentric shell o walang ibang crust sa loob ng... Ayan, got rid of multiple cell and had an interior sun to provide light to advance inner earth civilization. So parang merong pangalawang daigdig doon sa loob ng earth na sinusuportahan ng inner sun yung mga nakatira ron. So kaya nga daw minsan diyan din daw nagmumula yung pagkakaroon natin ng yung sa bulkan, pagsabog, pagputok, dahil nga syempre may sun din daw sa loob sa gitna ng earth na ginagamit ng mga naninirahan doon. So yun nga yung kanina na sinasabi nila yung mga fallen angel, yung mga UFO, alien, mga ganun. So tuloy natin. Earth, kung hindi blanco lamang. At mayroon itong inner sun na nagsisilbing sariling araw ng mga taga rito. Maaari daw natin itong marating sa pamamagitan ng butas mula sa North Pole at South Pole ng planeta. Ayun diyan lumalabas yung yung gases Tapos nagkakaroon tayo nung yung parang aurora. So
Yun yung nakikita natin, di ba, pagka kasi sumisingaw nga yung gases. Dahil Ayun. kung aaralin natin maigi, ang mga poles na ito ay naliligiran ng mga yelo. Sinasabi sa teoryang ito na kapag tinanggal daw natin ang mga yelong nakabalot sa North Pole at South Pole ng ating planeta, ay matatagpuan natin ang butas papunta sa Hollow Earth. Ayun, Hollow Earth. So, dyan dumadaan at dumalabas yung mga UFO, no? Yun lang din yung mga theory na napag-uusapan kahit dati pa. At para sa akin, medyo parang may katotohanan yan dahil mismong mga government na ng bansa, lalo na yung Amerika, talagang itinatago yan, di ba? So, pinagtatakpan nila. Kasi baka matakot yung tao eh. Agartha ang tawag sa unang lungsod sa loob ng ating mundo. Binanggit niya rin dito na wala pang sino man ang nakakapunta sa ilalim ng Earth. Kaya, paano tayo makakasiguro kung bato ba talaga ang laman nito? Pati na rin ang mga Buddhist ay may sariling version ng Hollow Earth. Sinabi nila na ang Agartha ay ang tinatawag nilang Shambhala, ang mythical kingdom ng mga Buddhist, kung saan nagpunta ang grupo ng mga banal na lalaki at hindi na muling nakita pa. Isa rin sa nagmarka sa ating kasaysayan ay ang pag-aaral ni Marshall. Ito, medyo magaling din to eh, si Gardner Hollow Earth Theory. Siya yung pinaka-pangatlo na nag-aral regarding yan sa Hollow Earth Theory. Gardner. Si Gardner ay isa sa pinakasikat na mga scientist noong 19th century. Gumugol siya ng 20 taon sa pag-aaral upang patunayan na posible ang pagkakaroon ng inner Earth. Hindi lang basta-basta ang mga ebidensya na hawak niya para patunayan ang teoryang ito dahil sinasabi niyang mayroon itong mga scientific basis. Una, sinabi niyang hindi pare-parehas ang temperatura ng North Pole at ng South Pole. Pulse temperature. Dahil kung ikaw ay babiyahe papunta rito, ay halos maninigas ka sa sobrang lamig. Pero kapag ka nasa pinakasentro ka na ng pole, ay nagiging medyo mainit ang hangin. Ayun nga, baka nga dahil dun ay may butas at dahil nga may inner sun, siyempre mainit, sumisingaw. Dahil nailalabas yung mga gases, baka dahil nga din dun, iba yung temperature pagka nandun ka na sa mismong parang pinakasentro ng pinaka-pole. Pinaniniwalaan ni Gardner na mayroong kakaibang gases na sumisingaw mula sa ilalim, kaya nagkakaroon ng mas mataas na temperatura. Yeah. Pangalawa, ang Aurora Borealis at Aurora Australis. Sinabi niya na isa ito sa nagiging epekto ng pagsingaw ng kakaibang gases mula sa ilalim, at nagre-reflect ito sa sinag ng araw kaya nagkakaroon ng kakaibang kulay sa kalangitan. Sinabi niyang ganun din sa ibang planeta tulad ng Jupiter. Pangatlo, nebula. Inihayag ni Gardner ang ideya na kagaya ng sa nebula. Dahil kung aaralin natin ay bago magkaroon ng mga planeta o kahit ng mga bituin, ay nabubuo muna ang nebula at kinalauna ay nagiging pinakamainit na parte ng planeta. Sinabi ni Gardner na ang inner sun na matatagpuan sa ilalim ng Earth ay buhay na buhay pa magpasa hanggang ngayon at ito ang nagsisilbing araw ng mga nakatira dito. Ayon sa kanyang pahayag, ay hindi ito imposible kung pagbabasihan natin kung papaano umiikot ang mga bagay sa kalawakan. Gaya na lang ng ating solar system, ito ay umiikot sa Milky Way. At kung magzo-zoom in naman tayo ng konti, ay umiikot naman ang ating planeta sa ating sun. Ganitong ideya ang nakikita ni Gardner sa loob ng Earth. Umiikot ang Earth sa kanyang axis dahil daw sa pwersa na nanggagaling sa inner sun. Sinabi rin niya na ang ating sun at ang inner sun ay halos magkasing init, dahilan kung bakit nagkakaroon ng earthquake at mga volcanic eruptions. Pang-apat, noong panahong ding yun, ay may natagpuan silang red pollen na ayon sa pag-aaral ay galing raw sa hindi may paliwanag na uri ng halaman. At bukod pa rito ay may natagpuan din silang mga buto, sanga, mga dahon at mga bubot na bunga na karaniwang matatagpuan sa tropical countries. Panglima, sa patuloy na paghahanap ay mayroon din silang natagpuan na patay na lamok. At kung pag-aaralan natin ay napaka-imposibleng mapadpad sila rito. Sobrang lamig niyan, no? Saka ito yung elephant na to. Paano nakapunta dun? Diba? Kailangan naman ibiyahe pa yan doon. Galing dito sa may sa Kapatagan.
Ika-6 naman ang isang mammoth na natagpo ang nababalutan Actually, ng yelo. mammoth pala. Mammoth nga yung malaking elepante yun. Ayon sa investigasyon ay tubig tabang ang yelong nakabalot dito. Pinaniniwala ang inagos lamang ito mula sa inner earth. Dagdag pa rito, nang buksan ang katawan nito para pag-aralan, ay tumambad sa kanila ang mga kakaibang halaman o prutas na na-preserve din kasama nito. Hanggang ngayon ay pilit itong pinagtatakpan ng gobyerno. Hanggat maaari ay ayaw nilang isa publiko ang tungkol dito. Yun, bakit kaya? No, bakit? Siguro talaga meron silang tinatago dyan. Kahit nung araw pa lang di ba? Yung mga UFO, so parang alien na imumovie naman, lalaman niya kung ano itsura So meron na siyang theory. Kumbaga sa may one or more evidence na present, no? Kaya may idea yung tao. Siguro sila medyo pinagbabawalan niya ng gobyerno baka matakot kasi yung mga sanlibutan. Ika-7, may mga iilang hayop din na natagpo ang nakapreserve sa yelo, gaya ng reindeer, lion, hyena, fox, at marami pang iba, na kung aaralin natin ay napakalabong maipaliwanag ng siyensya. Sinabi ng ilan na ibiniyahe raw ang mga hayop na ito gamit ang barko, pero nung mga panahong iyon, ay walang taong gagawa nun, dahil hindi biro ang halaga para makapunta sa Arctic Ocean. Kahit naman siguro sa mga panahong ito, ay walang matinong tao ang magdadala ng pinatigas na elepante sa lugar na yon. Ayon kay Gardner, ang mga hayop na ito ay maaaring mga bisita lamang at hindi na nagawa pang makabalik sa inner earth. Ayan mga nakatira pala siguro yung sa inner earth na pangalawang daigdig sa ilalim ng mundo natin. So yun nga yung mga nilalang na yan. Isa nga, meron lamok, di ba? Tapos itong mammoth, tsaka yung mga klase ng mga halaman na parang wala sa Earth. Nang matapos ni Gardner ang pag-aaral tungkol sa Hollow Earth, ay isinulat niya ang kanyang unang libro noong 1913. Ang librong ito ay tinawag na A Journey to the Earth's Interior, or Have the Poles Really Been Discovered? Nung mabasa ito ng gobyerno, ay agad siyang inusig at ipinatigil ang pagpapalaganap ng kopya ng librong ito dahil sinabi na ang laman ng librong ito ay lumalabag sa high classified military secret na Top secret kasi yan Talagang sinisikreto talaga nila yan. Kahit nung araw pa. Diba? Yung palabas yung Independence Day. So parang totoo yun yung mga sinasabi rin doon. Hindi dapat isa publiko. Noong mga panahong rin yun ay binantayan na ng mga militar ang North Pole at South Pole upang walang sino man ang makapagsagawa pa ng dagdag na pag-aaral. Yung ata yun, Area 54 ba yun? So, yung parang pinagtataguan ng mga nakukuhang alien o ibang nilalang na hindi nanggagaling talaga dito sa mundo natin, mundo ng tao. So, yun yung lahat doon nilalagay, pinipreserve. Pero ikinakailayan, hindi sinasang-ayunan ng gobyerno. Itinatago talaga yan. Aral. Nagtataka ang mga sibilyan kung bakit gano'n na lamang magkaroon ng cover-ups ang mga militar tungkol sa ideyang ito, maging sa libro na isinulat ni Gardner. Ang librong ito ay nagkaroon ng maraming bersyon, dahil marami ang gustong magpatuloy sa pag-aaral na ito. Kaya naman kung maghahanap tayo sa internet ng orihinal na bersyon o kopya ng librong ito ni Gardner, ay hindi na natin ito makikita pa. Ayun, kalungkot, hindi na makikita. Talagang tinanggal na para hindi na kumalat. Para yung mga ibang henerasyon, hindi na magkaroon ng idea kasi baka may mga matatalino pa, lalo na yung mga kabataan, na maghangad pa na talagang i-research yan. Ang librong ito ni Gardner, ang pundasyon sa likod ng sikat na libro at kinalaunay naging sikat. Ang maganda yung movie na yan, panood ko yan Pero parang parang fantasy. Fantasy siya. Na movie na tinawag na Journey to the Center of the Earth. Sinabi naman sa ibang bersyon ng teoryang ito ay iba-ibang nilalang daw ang mga nakatira dito. Posibleng dwarfs, o mga duwende, mga cyclops, mga aliens,
na tumulong bumuo sa perpektong pyramid sa Giza. Oo, isa pa yan, yung pyramid, no? Sipin mo, anong taon yan? Napakatagal na panahon na yan. Tapos biglang magagawa ng ganyang ka-perfect. Eh, ang nilagay dyan, yung mga bato, ang bibigat mo, napakataas niyan, di ba? Din nga eh, no? Isa pa yan, maganda rin pag-usapan yan or reaction video. Paano nagawa yung ganyang pyramid na yun. Yun yung inaano nila sa tulong doon ng mga alien. Mga Anunnaki na sinamba ng mga taga-Ehipto at marami pang iba. Ang bansang Ehipto rin ay isa sa mga nagsasabing posible ang pagkakaroon ng Inner Earth. Dahil base sa kanilang likha ay sinasabing si Ra o ang Diyos ng mga araw ay nanahan sa ilalim ng lupa. Napakalaking misteryo ng lugar na ito dahil pinaniniwalaang sila ang madalas bisitahin ng mga nilalang mula sa Inner Earth base sa kanilang mga likha. Sinasabing napaka-advance ng teknolohiya ng mga nilalang na ito at sila raw di umano ang nagturo sa mga taga-Ehipto kung papaano buuin ang Yan nga, totoo naman yan, nakikita natin yan pag nanonood tayo sa mga, parang may mga, yung mga mami, diba? Sa Egypt, yan mga ganyan, may mga sign-sign na ganyan, diba? Sputnik yan, napaka-perpektong pyramid. Hanggang sa ngayon ay UFO spaceship pa rin na ipapaliwanag ng mga eksperto kung papaano ba naitayo ng mga unang sibilisasyon ang pyramid sa Giza. Gayong hindi pa naman ganun kaunlad ang teknolohiya nila. Ayan ganyan yung parang pinalalabas nila. Pero nung ginagawa naman yan, hindi ba nakikita yan? Ano ba ginawa yan? Gabi? Umaga? Kasi matagal na panahon na yan. Yung mga nakakaalam yan, talagang ilang henerasyon ng lumipas na matagal na silang mga patay, di ba? Kaya wala nang makakapagpatunay. Sinasabi rin na dito sa Inner Earth naglalagi ang mga fallen angels. Sa isang biblical story, sinasabing pinatalsik mula sa langit ang humigit kumulang 1/3 ng mga anghel sa langit. Dahil sa pagkakasala na gusto nilang higit. Ang dami nun, 1/3. Di ba? Para isang buo, kalahati, 1/4, diba? Tapos 1/3 nga. Ng Diyos. Isa na rito si Lucifer. Bilang kanilang archangel. Actually, 1/2, 1/3, 1/4. Ang tawag sa pinuno ng mga anghel. Walang sinabing eksaktong bilang ng mga anghel, pero siguradong sila ay marami. Sinabi rin sa teoryang ito na sila ay naglalagi sa ilalim ng Earth. Mayroon silang puwang o sariling lugar sa Inner Earth at kasabay nating nag-aantay sa paghukom. Ang ideyang ito ay tumutugma naman sa teorya ni Albert Einstein dahil sinabi niya na posibleng hindi lang tayo ang nabubuhay sa parehas na panahon. Matalinong tao rin yan, no? Kaya siya yun din yung teorya niya na hindi lang taong naninirahan sa mundo at meron pang ibang nilalang. At marami nga mga mani-manino, di ba? So, ito, yung mga alien at yung mga fallen angel nga. So, yan yun Ito at may mga evidence naman ng napakita. Posible daw ang pagkakaroon ng parallel universe. Ibang nilalang ang kasama natin nabubuhay pero nasa ibang dimensyon. Sinabi niya rin na posible ang multiverse na may nabubuhay na kasabay natin pero nasa malayong lugar. Siguro ang tinutukoy niya rito ay ang kaharian ng Diyos. Kita niyo naman, maging ang mga sikat na scientists ay naniniwalang hindi kayang ipaliwanag lahat ng siyensya. Kaya naman, kung palalawakin mo lamang ang iyong isipan, ay maaari kang matuto sa mga bagay na hindi pa natutuklasan. Kaya naman, bago tayo matapos ay mag-iiwan ako ng konklusyon. Ang pagkakaroon. Okay, alright. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyo, madlang netizens, sa pagsama sa akin sa panonood at sa uulitin po at tiyapain mo ang nagsasabi, life is short, be happy, and world peace. Thank you.